Buhay Lakwatsa. Partner Ray! Hello! Hello, partner. Welcome muli sa Caloocan. Oo, ano. Gumaganti ka kasi Yes. madalas din tayo sa Batangas. Oo! Ano na para lang, one-on-one tayo. Batangas, tapos Caloocan. Welcome! Partner, patas na patas. Yes, ha? Wala na. fair and just. Yeah. Welcome, partner. Yes. Sa Kape Esquina. Oo nga, finally, nandito ako. Yes, alam mo ba kung bakit nandito tayo? Bakit tayo nandito ngayon? Kasi partner? ngayon, araw na to ay kanilang first year anniversary. At ang offering nila sa ating sa kanilang mga customers, no? Yung mga coffee lovers din sa Caloocan. Libreng painting gamit ang kape. Oo, talaga naman. Yung grupo nila, nila Teresa. Oo, ng sining, kape at kultura. Yes, oo. So, kumbaga, nagkaroon agad ng collaboration. Siyempre, dahil yan Oo. sa iyo. Hindi, dahil sa ating programa. Matapos mag-guest dun sa ating program, ang advocacy nila ay i-promote yung awareness ng kape. Kaya yan, ang target nila ay mga coffee shop, kaya dinala mo naman Yes, dito. So, yes, mga kabuhay lakwatsa, isa na naman pong lakwatsa itong ginawa namin ngayon dito sa Caloocan. And again, sa mga hindi pa po familiar, pagpunta dito sa Caloocan, madali nyo naman itong puntahan, di ba partner? EDSA lang eh. And then, tsaka yun nga po. 11th Avenue, corner 4th Street. Oo. And then, yung mga streets naman po, may mga May signage, mga pangalan, mga oo. pangalan, kaya hindi kayo maliligaw. And besides, ayun nga po, talaga naman, malinis na mga kalsada dito, maliwanag, hindi na mapute, kaya hindi na kayo maliligaw. Yes. So, ngayon, excited ako dahil makikipagkwentuhan kami ni partner dito sa may-ari ng Kape Esquina. si Axel Carpio. Oo. So, kamusta ba ang kanyang buhay negosyante after 1 year na i-launch niya itong coffee shop Yes, na to? At na-i-vlog mo nga. Yes, At ayun, tuloy-tuloy na siyang nag-grow. So, yun po ang aming gagawing lakwatsa ngayon dito sa Caloocan. Kaya antabayanan niyo po. So, partner, Pasok tayo sa loob. Okay, game. Okay. Ayan. Ito po. Hello, Axel. Hi, Axel. Yeah. Oo. Si Aida, si Aida. Okay, hi. Nice to meet you. Okay. Buhay Lakwatsa. Oo. So, dito kami maglalakwatsa sa coffee shop mo. Yes, Kasi balita ko, talagang dinudumog ito ngayon ng mga customers. At ngayon, ang unang First year anniversary. Oo, ng inyong operation. Sige. Tapos meron silang offering na painting. Painting ng kape. O, sige. Partner Sige, A, partner. Yeah, harap na natin. ipahanap natin ang may-ari ng Esquina Cafe. Si Axel Carpio, no? Okay. At ang kanyang kapatid, si Alvin. Si Alvin. Oo nga. Ay, Alvin, magandang welcome sa Buhay Happy Lakwatsa. anniversary! Oh, happy anniversary sa inyo, ha? Oo, talagang very festive yung mood, no? Oo, Axel, no? oo, gulat na rin ako. Ang daming tao talaga. Hindi ko Talaga in-expect. Oo, so parang doon pa lamang ramdam ko na okay ang naging takbo sa loob ng isang taon. Tama ba, Axel? Oo, teka, so nagiging smooth na po. Ay, Axel, ikwento mo paano ka nagsimula hanggang sa lumaki ka. Kwento mo kay Doña Partner A. baka maiyak ako, partner. Wala na yung coffee shop. Hindi, matutuwa ka. Hindi, baka matutuwa Very ako. inspiring ang kanyang kwento. Yeah, kasi alam mo ba, I used to have 20 outlets ng coffee shop, pero natunaw na yon. Hindi, baka makakuha ko na inspiration. Sige, kwentuhan mo kami. At syempre, lahat ng ating mga kabuhay lakwatsa. Kasi I'm sure, ngayon, di ba, nagsusulputan ang napakaraming coffee shop. Maraming sunod-sunod gustong nga po makarinig eh. ng kwento. Sige, kamusta? Paano yung simula? Ayun. So, nag-start po kasi yan nung nag-work pa po ako. May 5 years na po ako dun sa previous work ko. Parang naisip-isip ko, gusto ko talaga yung buhay na ganito po. Yung pagtayo ng coffee shop, ganun. Yung maging, siguro minamanage ko yung sarili kong business. Ayun. So, after nun, yung sa 5 years na work ko po, umalis po ako. Tapos, yung naipon ko po na pera dun, dito ko po nilagay. Bakit coffee shop? Bakit coffee shop? Dinami-dami ng negosyo. Nung pandemic po kasi, parang yun yung naging hobby ko. Parang kasi wala kang magawa sa bahay, ganun. Bumili ako ng mga coffee equipment, yung mga maliliit lang. Ayun, yung grinder po, yung unang grinder ko. Ayun, ganun. Doon ka nagsimula. Doon po ako nag-aaral ng mga halo-halo ng kape, ganun. Mag-blend, ha? So, ibig sabihin talaga
kayo pala partner, coffee lover, coffee drinker ka, sir? Okay, so from there talaga nasa puso mo ang kape. Yes. Oh, so definitely kaya yan. So, and then, anong nangyari? Paano lumaki? Oh, ayan. Nag-start ka na mag-put up. So, So, ano kasi- mga prepare mo muna? Ayun, so kasi mahilig din kasi ako mag-hopping ng mga coffee shop. Eh yun nga po, napansin ko marami na sa mga area na Quezon City, ganun. Eh naisip ko, ba't dito sa Caloocan parang wala pa? Oo, konti, oh. Eh nagkataon po, itong area po kasi na to is sa uncle ko po. Ayun, so hindi naman niya masyado ginagamit. Nag-uusap kami. Then, ayun, parang hati muna kami sa renta. Tapos, ayun, dito kayo start yung coffee shop. And Partner then- ha, considering ha, nandyan yung malaking higanting coffee shop ha. Okay. Sa kabilang kanto. Oo, pero dinudumog at talagang pinupuntahan ito. Ano kaya sikreto mo? Kanina Siguro ang pakikisama. Oo, yeah. Opo. Well, kanina partner, kausap ko yung mga estudyante sa taas, yung Gen Z. Sabi ko sa kanila kung first time nila dito, sabi nila hindi. Pero sabi ko, bakit kayo bumabalik-balik? And then, sinabi nila yung blend ng kape, Masarap, ay, oo, yung food masarap, and yung ambiance. So, paano mo nagawa na magustuhan yun nila? Ano yung parang, ano yung direction ng pinuntahan mo doon? Siguro tinitingnan ko lang po yung point of view ng mga customer. Yes, Yun, ganun lang po. Kasi, syempre kung ako, hindi ko magugustuhan yung sarili kong menu, paano pa yung mga customer? Yun. So, open ka sa mga suggestions. Yes po, yun yung talaga yung importante sa Yun ang mga nagpa-ano sa'yo na, Right. oo. Pala mo. Oo, so yun talaga, no, dapat ilalagay mo yung sarili mo dun sa Customer. Customer. kahit na positive or negative pa po yung sinasabi nila, kailangan intindihin mo kung bakit, gano'n. Oo. Pero Yun, I'm yan po. sure, I see, paano yung pagkuha mo ng mga empleyado?